Last December 9, didulantang tayo ng pagputok ni Kanlaon. So nagkaroon ng magmatic eruption, yan ang term na sinabi ng PHIVOLCS noon. And hindi ko lang alam kung ano na, kung nabago ito, kung ito ba ay naging phreato magmatic or phreatic lang. Pero yun ang nabanggit, karoon ng magmatic eruption ang Bulkang Kanlaon noong ng December 9. So ilang araw, so ngayon ay December 24, kahapon, nabalitaan ko na nagkaroon ng pagbuga ng maitim na abo itong si Kanlaon. So dahil nga dun sa pagputok ng mga body noong December 9, ay itinaas sa alert level 3 or yung magmatic unrest dito nga kay Kanlaon, na kung saan ang ibig sabihin nito ay merong mataas na tsansa ng biglaan at mas malakas na explosive eruption na kung saan ay pwedeng ma-endanger, no? Malagay sa panganib ang mga tao na nasa paligid nito. So nagkaroon ng uh, evacuation within 6 kilometer permanent danger zone. Pinalikas yung mga tao. At kapag ganito na nagkaroon na ng alert level 3, sa aking pagkakaunawa, maaaring madagdagan pa yung sakop, no? Maging 10 kilometers yung posibleng ilikas. So nagkaroon din ng forced evacuation sa ibang lugar dahil nga baka sumabay ito sa malakas na pag-ulan. Yung mga ibinuga ng Bulkang Kanlaon noong December 9, posibleng maging lahar ito. No? Yung mga deposits na inilabas niya. So kahapon nga, December 23, nagkaroon na naman ng pagbuga itong si Kanlaon. So, basahin natin mga buddy itong mga nakita ko dito ng mga balita tungkol nga dito sa nangyaring activity ni Kanlaon kahapon December 23. So ayan, ang latest nakuha from DNX News, 11:45 AM kahapon December 23. Ito pa, Kanlaon volcanoes as emission at around 11 AM December 23. PHIVOLCS warns against possible ashfall over communities in Negros Occidental, northwest to west of the volcano. Then ito naman yung sa PHIVOLCS, Kanlaon Volcano Advisory, December 23, 2024, 12:30 PM na to, in-issue. So this is a notice of increased volcanic ash emission at Kanlaon Volcano. So since 11:45 AM, dark ash has been issuing from the summit of Kanlaon Volcano, accompanied by weak, low-frequency volcanic earthquakes. This has produced a dark plume roughly 1.2 kilometers tall that is drifting to the northwest. So as emission has been ongoing and ashfall is expected to fall over communities of Negros Occidental, northwest to west of the volcano. All other parameters of the volcano remains elevated but are generally unchanged. The public is reminded that alert level 3 or yung magmatic unrest is raised over Kanlaon volcano, which means increased chances for sudden and even stronger explosive eruptions to occur and endanger communities at risk with life-threatening volcanic hazards. So yung communities within a 6 kilometer radius of the summit crater must remain evacuated due to the danger of pyroclastic density currents or yung PDCs, lahars, and sediment-laden stream flows in channels draining the southern flanks of the volcano. Specifically, yung barangay sa La Castellana and Canlaon City that have been impacted by PDCs as well as barangays downstream of this, especially those that have experienced lahars and muddy stream flows in June 2024. Nagkaroon ng press briefing ang PHIVOLCS na kung saan binanggit nga dahil nga nagtaas nga sila ng alert level 3, so posible na magkaroon ng mas explosive, mas malakas na eruption ang Canlaon Volcano within 1 or 2 weeks, no? Buhat nga nung ito'y pumutok. Sa ipinakita
ng bulkan kahapon, December 23, tapos may mga na-detect pa na low frequency volcanic earthquakes. Ito na kaya ang senyales mga buddy na simula na ng mas malakas na pagputok within this period dito kay Canlaon Volcano. Ito na kaya yung simula yung pagpapakita niya kahapon muli after ng ilang weeks. Ito na kaya yung magiging hudyat na magkaroon ito ng explosive eruption. Well, hindi natin kayang sagutin yan, pero ang pinakamahalaga mga buddy ay ang paghahanda na dapat gawin ng bawat tao at sumubaybay dito sa mga advisory ng PHIVOLCS. So, yung nangyari kahapon, maaari na ito yung hudyat, ito yung simula ng mas malakas at explosive na eruption at posible din na ito yung hudyat para bumaba na yung activities ng Canlaon Volcano. Magdasal natin na mababa sana yung maging activity niya at wag nang makarating pa tayo doon sa point na kung saan ito pala yung magiging simula ng mas explosive na eruption ng Bulkang Canlaon.